I'd like to welcome and thank our friends from the media for your support to Kasarilayaan. This is our event for the Pride Month, and the culmination of our 1 year's work with the LGBTQIA+ communities across the country. So maraming salamat sa suporta ninyo sa event. First question is Beth. Every year po, the OVP conducts Pride Reception. Gaano po ba kahalaga na maging katuwang po tayo, lalo na ang gobyerno po, sa pagsulong ng pagkapantay-pantay po sa bawat isa? Yeah, mahalaga yun, ma'am, dahil meron tayong mga vulnerable sectors, kasama na dito yung mga PWD, mga elderly, kaya kailangan merong targeted na mga programa ang ating pamahalaan para sa mga sektor na ito. Para sila ay nabibigyan ng mga oportunidad kung ano yung meron sa mga ordinaryong mamamayan. Despite po the challenges, pinagpatuloy po ng OVP ang MTV program. Para po sa inyo, gaano po ba kahalaga ang pagbibigay suporta sa mga MSME, lalo na sa LGBT community po? Well, yes, kung nakita ninyo kanina yung interview natin sa ating mga beneficiaries, merong isa doon na narinig ko na nag-stand out. Sinabi niya, hindi lang ako bakla, ako ay isang business owner. So, nabibigyan sila ng mga oportunidad na ganon na nakaka-contribute sila sa kanilang mga komunidad. And syempre, nakaka-contribute din sila sa ekonomiya ng ating bansa. Thank you po. Next question, Sir G. One balita sa April Luzon. Over here, Jenny Puerto, Hello, sir. ano yung reaction niyo dun sa panawagan ng Filipino couple, si Aisha and James, na magkaroon ng equal protection and equality ng LGBTQ? Yes, thank you, Sir Jim. Yes, kung nakita ninyo kanina sa ating mensahe, ay kinilala natin ang pending bill ni Senator Robin Padilla, sa Civil Union Act. Isa ito sa mga batas sana na magkikilala ng mga same-sex relationships or non-traditional families. Nabibigyan sila ng karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Any more questions regarding the Pride event? Beth? Give me start. Bella Criasa from the Philippines. Ang tanong ko lang din, so confident ba kayo this next Congress na may ipapasa na itong proposed bill ni Senator Robin Padilla? Thank you, Ma'am Bel. Sana. Tumutulong ang Office of the Vice President sa opisina ni Senator Robin Padilla na maipasa ito kung kailangan niya ng tulong din ng OVP para makapagpresenta nito at mapaintindi ito sa iba pang mga senador natin, ay willing kami na tumulong. Alam natin, ma'am, na ang problem lang yung support na dito ay ang Catholic Church. Paano natin sila i-convince na it's about time na ipasa na nga itong bill ni Senator Padilla? Well, hindi na siguro natin kailangan na tayo yung magkumbinsi, kasi nagsabi na si Pope Francis, kinikilala niya ang LGBTQIA community, and yun na ang pinakamataas na tao sa buong Catholic Church, At siya na rin ang nagsabi na kailangan meron tayong pagrespeto at meron tayong pagtanggap. May he rest in peace. Yes. One last pahabol for the Pride event. For the mga negosyo of the program, last time, mention po ninyo may mga programs for 2026 na hindi na may pagpapatuloy. How about the mga negosyo of the program? Meron po ba siyang nakalaan na pondo for 2026? Meron naman, merong mga pondo ang mga proyekto, pero lumiit pa sila. So, ibig sabihin nun, liit din yung mga beneficiaries. Meaning ng lumit, ma'am, not the amount, still 15,000 or... Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grant, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Thank you, ma'am.
another follow-up sa Pride event question. Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Let's see ako. Ma'am, of course, in line with the event, Pride, do you support the passage of the SOGIE Equality Bill that has been pending in Congress for the last few years? I mean, hindi siya mapasa-pasa to third reading. How about you, ma'am? Maybe know your thoughts about the SOGIE Equality Bill, and do you support this bill na ang tagal nang nakapending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlo ang nabanggit natin. Unang-una ang pag-amenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla, and ang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung, sorry, nalimutan ko. Hindi, tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and ripe na siya para suportahan at ipasa. Question for the Pride event from CLTV. Actually, from the network of CLTV, you mentioned po kanina the importance of education policy ng high class. Ano po yung programa na susunod po ng CLTV for graduates? Well, unfortunately, ma'am, wala kaming pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+ community. Gaano po ba kayo importante ng well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi, sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral or marami din sa kanila ang nagiging working students, no? Para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyayari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Okay. Let's move on to the next topic po, ma'am. Dempsey, Hi, ma'am. About the ICC lang. Of course, there's a pending interim request from the lawyers of the former president. The Office of the Prosecutor of ICC opposed, filed their opposition to the interim release bill. And they cited, among others, you, saying na may power pa rin na that Duterte and his family continue to hold positions of power, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the army with strong links with the police and military. Maybe know what can you say to that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC opposing your party? Okay. So, hindi ko naman nabasa, no? Pero I will rely on your quote, no? Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Ma'am, kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have daw is to risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father
considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To about witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa politically speaking, including you and... Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi, Ma'am, follow up lang po kay Des. We understand kasi ang daming reason cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa kung hindi mo pa nababasa. Pero, being the daughter ng Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinabi ng mga reasons, sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na pinili po ninyo kung sa siya supposedly pinapagod nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reason cited. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter. As a daughter, anong nararamdaman ko? On the position. Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, gusto mo sinabi din, sorry. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten ang mga victim. Do you think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So, he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag kirinan siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na
yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions on the topic. Aiza Romero. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant ng interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso niya, na hindi siya haharap. Likely, ma'am, hindi ko din binasa ang kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no. So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi igarantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Rayola. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PRRD? Handa po ba yung pamilya nyo at sa PRRD kung sakaling mag-station doon? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan. Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release?
sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Maybe ang interim release, that's posting bail yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it safe as that? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond, and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang like for example 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on to the next topic. For the countries, kung ilan yung kinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, ma-clear siya. Clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So, clear yon. Ma'am, this past few days, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi ba siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po? Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Move on to the next topic. Red, Mendoza. Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nagkaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatrap yung mga OFWs natin. Yung Marcos government parang banjing lang, parang hindi nila pinapakardaman yung mga OFWs na gusto lumigas. What's your take po sa nangyayaring sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin yung kanilang mga
mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinufocus ito sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin, yung kapakanan ng mga OFWs natin, yung kapakanan din ng ating mga consumers, lalo na tataas yung presyo ng gas ng oil. Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes. At tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng gera ng Iran and Israel? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin cannon fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign policy. Desisyon yan ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday on the balance of communications with your Secretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous
these remarks po by the results or the type of results. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupuna po sa nagkitabi ng Australia. Yung kamo lang kanyang kaso, para sa mo or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapag-even you are on first-hand travel? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako.
Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, magkakaroon ko ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last 3 questions. Joe? Good morning. I'd like to ask your comment since President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we don't kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, in this na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last 2 questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga disease na floating siya po. And tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya kung saan ministra po mga comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako Last question. Bakit ako attend ng Sabi ni Congresswoman-elect Leila De Lima, part daw ng game plan yung decision ng Ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila? Ng Ombudsman. Kasi since si Ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kung madidismiss yung case mo sa Ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the Ombudsman himself or the Office of the Ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta, ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court.
Thank you. Last na lang. Ma'am, last na lang. Kasi ito, issue to sa criminality, ma'am, kasi we are very much aware po sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga polis sa kalsada, hindi daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung ano yung feelings ko? I know you have feelings. It's definitely not love. Strong feelings against General Torre, pero sa tingin mo ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word B-O-B-O ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic. Supposedly, dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. How are your lawyers sabi niya, ni Attorney Michael Powa, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Magkontrasona ka? Hindi. Ma'am, saan ka po sa son? Kasi sinabi niyo sa Australia, you will be
Oh, that's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ma'am, tanong lang. Ha? You said it was Ma'am, so pending ang contract. Hindi, no, meron kasi kaming supposed rally, Free Duterte now rally sa Korea. But naka-hold yun. Naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that original schedule? Sa SONA, sa 28. So, Ma'am, if you're not attending the SONA very quickly, what is the state of the nation for you? Mahaba-haba yan. Bugtong hininga na lang. The state of the nation is dire. It is sad. And for me, personally, it is frustrating. Ma'am, lahat ng Free Duterte rallies, lahat yun na-attendan nyo. I mean, ma'am, may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak ng attendant talaga? Or Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Okay, thank you. Dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. so postpone siya? Hindi man siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga, ba? Ma'am, curious, yung nagbabayad ng expenses nyo, sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Sa kanila yung organization, event, coordination, permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. And hotel? Yes, sa Basta akin. linawin natin, Jamie, pag personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Thank you. Tapos na? Hindi na nag-aantay yung mga tao. Ma'am, last na lang po. Ma'am, your message to the Filipino people. Sabi mo nga, yung situation ng Pilipinas, it's sad. And then ganito may mga away sa politika, it's dire. So ano yung mensahe mo sa mga Pilipino? May hope pa ba? Oo naman. Habang may buhay, may pag-asa. At habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Alam mo, gusto kong, kaya kami nasa labas din, is to speak to Filipino communities abroad. Kasi parang sila na lang yung hindi ba nawala ng pag-asa at they still dream for us a better Philippines. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din na parang, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. At, ayun. So, yun. Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa nila, ikaw yung hope nila? Alam mo, sinabi sa akin doon, sa Australia ba, nung nagsispeech ako, and I was talking about the debt, the national debt. And then sabi niya, utang yan na mamanahin mo. Hindi ako lang. Parang tipong utang yan na mamanahin nating lahat for generations to come. So, ibig sabihin, kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? Diba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. How are you pressured? Kung sinasabihan ng BP, ikaw may pag-asa. How are you taking this up? Kasi
Kasi before, you're blamed for what's happening to you. Ngayon naman, pressure to pag sinasabi natin, ikaw na lang yung post natin. How are you taking this? Ano ba? Alam niyo nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpa-photo op siya na nagtuturo siya, nagpa-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpa-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Malapit na yung deadline yun to declare whether or not you're running for the 2028 elections. How could 2026, fourth quarter pa yun, ma'am. Malapit na, ma'am. Yes, Okay. Are you, with the turn of events, with the recent turn of events, how convinced are you na you will run for the 2028 elections? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am, kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am, kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. So, hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. Ma'am, you really feel there's a threat against her? Sinasabi ko na nga yan noon, diba? Hindi siya, may karakter silang ganon sa mga kalaban nila sa politika. May behavior sila na ganon sa kalaban nila sa politika. I don't know how to state this better, pero are you dividing the country? Your impeachment is somehow dividing the country. Hindi man ako ang nag-file ng impeachment ko, sila ang nag-file ng impeachment ko. Madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but hindi man sila nakikinig. So, Ma'am, once you're called for the trial, are you personally prepared to attend the impeachment? Depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pupunta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. Last one. Ma'am, kasi ngayon nagpaparamdam po si Luke Frasco. Kasi ito, good for 6 months. So, January next year na. Okay. Ma'am, nagpaparamdam po si Luke Frasco ngayon as possible contender for the speakership against Toby Tiangco and other things against Martin Romualdez. I know yung asawa ni Luke Frasco, si Secretary Frasco was your former spokesperson. Ma'am, are you open to supporting Frasco as a leader? Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am? Yes, ma'am. Nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Chis Escudero, yung tungkol sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate Impeachment Court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, uupo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as what? Kantayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, you will attend as a... Yes, statement lang yung House na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto. Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert
advice. So, gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Gusantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.